Nais ko lamang pong magbahagi ng isang kwento sa inyo. Pero ang kwento ko pong ito ay hindi naman sa akin nangyari. Bali katulad ng mga nakaraang upload nyo, tungkol rin po ito sa isang sikat na lost city of Samar na kung tawagin nila ay Biringan. Ako nga pala si Bongbong at ang kwento pong ito ay naikwento lamang sa akin ng aming driver na si Kuya Tasyo. Taga Samar po siya. Bali family driver po namin si Kuya Tasyo. At nauna pa po siyang maging family driver ng aming pamilya. Bago pa ako'y silang. Sa madaling salita po ay naabutan niya pa ang aking mami na nabuntis. Sa mga panahon pong ito ay isa pa lamang akong grade 11 student. Kaya pagpasensya niyo na lamang kung hindi ko masyadong maisusulat ng maayos. Ikaw na pong bahala, Sir Joseph. Dati po, noong wala pang pandemya, madalas pong pinapakinggan namin sa kotse ay ang mga local radio station tulad ng Barangay LS at Lab Radio. Pero mga panahon pong ito, kapag kami ay namimili ng grocery sa mga department store, ay sa YouTube na kami nakikinig ng mga stories. Siyempre, kailangan lang namin maayos na internet, saka nakakalibang po talaga ang pakikinig sa inyo. Isa po kayo sa mga pinakikinggan ko. Noong unang labas po ng Lolo Berting ay talagang sinubaybayan po namin ito nila Kuya Tasyo. Dahil siya nga po ay ang driver namin, kaya siya madalas ang nagsasabi kung anong channel ang magandang pakinggan. Isa nga po kayo, Sir Joseph. Noong nakaraan lamang, napakinggan namin sa inyo yung Lost City of Samar. Napansin ni Daddy na si Kuya Tasyo ay medyo napapapikit kapag nakakarinig ng mga kwentong Biringan. Noong unay, ako na lamang ang hindi nakakaalam sa kwentong iyon ni Kuya Tasyo, kaya nagtanong na ako sa kanya sapagkat naalala kong taga Samar siya. Dito nga'y nagkwento na si Kuya Tasyo tungkol sa kanilang buhay noong sila ay maliit pa lamang. May kapatid daw si Mang Tasyo na mas bata pa sa kanya ng 3 taon. Ito nga ang kanilang bunso na nasa 8 taong gulang pa lamang noon. Sabi pa ni Kuya Tasyo ay 9 daw silang magkakapatid at walang maayos na trabaho ang kanyang mga magulang. Kaya naman hirap na hirap daw talaga ang buhay nila. Wika pa sa amin ni Kuya Tasyo, may mga bali-balita raw noon sa kanilang baryo na maraming nawawalang mga tao. Karamihan daw dito ay ilang buwan pa bago ang makalipas ay matatagpuan ang katawan na wala ng buhay. Kaya naman takot na takot daw talaga sila noon na lumabas kapag alanganing oras na. Pero sabi din daw ng mga matatanda, wala raw pinipiling oras ang mga engkanto. Kahit umaga o tanghali ay kukunin ka nila. Nagsabi rin siya tungkol sa ibig sabihin ng Biringan. Galing daw ito sa salitang waray na birilngan, nang ibig sabihin daw ay paghahanap sa nawawala. Parang ganun daw po. Isinusulat ko ito alas 11 ng gabi kaya alam niyo po bang ginising ko pa si Kuya Tasyo para tanungin lamang ang salitang birilngan at ang ibig sabihin nito sa Tagalog. Nakalimutan ko po kasi yung binanggit niya noon. Balik po tayo sa kwento niya. Sabi pa raw ng mga matatanda, madalas daw na kinukuha ng mga engkanto ang mga hirap sa pamumuhay, mga nanghihina na, o kaya kapag natipuan ka lamang nila. Ganoon daw ang mga engkanto, sabi ni Kuya Tasyo sa amin. Isang araw daw, may isang sasakyan daw ang pumarada sa harapan ng kanilang bahay. Sakay daw nito yung isang napakagandang babae. Nakita pa nga daw ito nila Kuya Tasyo. Mga nasa 11 taon pa lamang siya noon. Kasama niya ang kanyang bunsong kapatid. Yung sasakyan daw ng babae, kulay dilaw. Napakakintab daw talaga. Tapos mukha raw artista yung babaeng yon. Pagkababa daw nito, agad na nagtungo sa kanilang dalawang magkapatid. Si Kuya Tasyo naman daw noong mga oras na yon, nakatulala lang.
kasi noon lamang siya nakakita ng ganoong kagandang sasakyan at babae. Tapos daw nagsalita ang babae na yon. Tinatanong daw sila kung gusto daw pa nilang sumama sa kanya sa kanilang tahanan. Sabi naman ni Kuya Tasyo, ayaw niya raw kasi hindi niya naman ito kilala at yun daw ang bilin sa kanya ng kanyang mga magulang. Sinabihan niya rin daw yung kanyang bunsong kapatid na huwag pansinin ang babae hanggang sa may naamoy daw si Kuya Tasyo na nasusunog na sinaing. Dali-dali daw siyang nagtungo sa likod ng bahay nila para daw puntahan ang kanyang sinaing. Nagmamadali pa nga raw siya kasi papagalitan daw siya ng kanyang mga magulang. Pero ang pinagtataka raw niya talaga noong mga oras na yon, sa pagkakaalala niya ay kakasalang niya pa lamang ng sinaing at imposibleng masunog ito kaagad. Kaya laking gulat niya noong makita niya ang sinaing na may tubig pa. Sa madaling salita, hindi pa nasusunog o naluluto ang sinaing. Kaya noong makita nga niya na ganun pa yon, iniisip niya na baka sa kapitbahay lamang nila ang nasusunog na sinaing. Pero naisip niya rin na malabong sa kapitbahay kasi magkakalayo nga pala ang mga kabahayan nila. Noong maisip nga niya yon, agad na niyang binalikan ang kapatid at babaeng maganda. Pero noong naroon na siya sa harapan ng bahay, doon niya na napansin na wala na ang sasakyan ng babae, tapos yung kapatid niya ay wala na rin. Hanap daw siya ng hanap, pero wala raw talaga ang kapatid niya. Nagtungo raw siya kaagad sa mga magulang na noon nasa bukirin, pero wala ang mga magulang niya ron. Noong mapansin siya ng kanilang kapitbahay na tila hindi mapakali, nagtanong daw ito kung bakit. Dito naman ay sinabi niyang nawawala ang kanyang kapatid at hinahanap niya ang kanyang mga magulang. Nang sinabi ng mga kapitbahay nila na ang mga magulang pala niya ay nagsusugal sa kabilang baryo. Dito ay agad niya raw itong pinuntahan. Nang makarating nga siya doon, ay sinabi niyang nawawala ang kanilang bunso. Pero noong masabi niya yon, hindi raw siya pinapansin ng kanyang mga magulang at nagpatuloy lamang ang mga ito sa pagsusugal. Dito nga'y nagalit pa daw ito sa kanya at sinabihang gugulpihin kapag daw natalo sila sa kanilang kamalasan. Kaya umuwi daw itong si Kuya Tasyo na may luha pa sa mga mata. Dito nga'y naisip niyang hindi katulad ng ibang mga magulang. Kapag nagkaroon siya ng pamilya ay hindi siya magiging ganon. Proud na proud din siyang sinasabi sa amin na magtatapos na sa kursong kinuha ang kanyang panganay na anak. At nagpapasalamat pa nga ito sa mga parents ko kasi mula talaga umpisa ay dito na siya nagtatrabaho sa amin. Dagdag pa niya sa akin na maswerte raw ako at iniisip daw ng mga parents ko ang aking kinabukasan. Hindi daw katulad ng sa kanya na hanggang sa mamaalam na lamang ang kanyang mga magulang ay iniwanan pa sila ng sandamakmak na utang. Pero hindi na po ako nagkomento ron kasi alam kong hirap yung dinanas niya talaga doon. Balik po tayo sa kwento niya. Noong makarating nga siya sa kanilang bahay, dito ay naamoy niya na naman ang nasusunog na sinaing. Kaya noong tignan niya ang sinaing niya, doon niya na nasabi na ito yung sinaing niya talaga at totoong nasusunog na. Yari na naman siya sa kanyang mga magulang pag-uwi ng mga ito. Pero wala pa rin talaga ang kanilang bunso. Hindi na talaga iyon nakita pa. Hanggang sa pag-uwi ng kanyang mga magulang, ay sa kanya na naman daw napunta ang sisi. Siya na naman ang nagulpi, lalo na't natalo sa sugal ang mga ito. Lahat naman daw silang magkakapatid ay naghahanap sa kanilang bunso. Pero kahit anino nito ay hindi nila makita. Kahit sa ang kabuntukan daw ay wala talaga. 7 buwan na raw ang nakakalipas. Wala na talaga silang pag-asa na makitang muli ang bunsong kapatid. Na-report na rin daw nila ito sa barangay. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang daw nagpakita ang bunso nila. Ito nga ay nasa harapan ng kanilang bahay. Tapos nakita raw ni Kuya Tasyo yung sasakyan ng magandang babae. Paalis na raw ito. Mukhang inihatid na raw nito ang kanyang kapatid. Nang tanongin to nila kung saan galing ang bunso nila,
Sabi niya ay kumain lamang daw siya sa bahay ng babae na yon. Tapos noong sinabi naming alalang-alala kami at ilang buwan na siyang hinahanap, bigla siyang nagulat. Sabi niya ay paanong mangyayari yun, wala pa siyang 1 oras na naroon sa bahay ng babae. Dito nga'y naikwento sa kanila ng bunso nila ang mga nangyari. Noong nasa harap daw nila ang babae na yon, kasama si Kuya Tasyo, nagtaas daw ng kamay ang babae, tapos bigla na lamang daw may naamoy na nasusunog na sinaing si Kuya Tasyo. Tapos noong mawala na raw siya dahil pinuntahan niya ang sinaing niya, dito na raw ibinaba ng babae ang kamay nito. Tapos parang may mahika daw na ginawa. Tapos inaya daw siyang kumain ng fried chicken ng babae. Kasi sa totoo lamang daw, nakakatikim lamang daw sila ng fried chicken kapag Pasko. At bigay pa daw ng mga kapitbahay nila. Paboritong-paborito daw talaga ng bunso nila yon. Lagi daw itong nangangarap na makakain nun muli. Kaya nga sumama daw ito. Pero hindi naman daw nagsinungaling ang babae. Sabi pa ng bunso nila, maganda raw ang lugar ng kanilang pinuntahan. Tapos yung bahay daw ng babae, mataas daw na patusok ang bubong. Makinang daw ang paligid. Tapos noong makita daw niya ang mga lamesa, marami daw fried chicken doon. Halos puro yun daw ang laman ng lamesa. Dito nga'y pinakain sa kanya lahat ng kanyang kayang ubusin. Tapos noong matapos na daw siyang kumain, sinabi niya raw sa babae na uuwi na siya. Baka magalit na ang kanyang mga magulang kapag wala siya sa bahay. Sumagot naman daw ang babae ng, "Bakit? Ayaw mo ba rito? Nandito lahat ng gusto mo." Pero hindi pa rin to pumayag ang bunso nila kasi nga magagalit daw yung mga magulang nito. Kaya daw wala nang nagawa ang babae at inilabas muli siya sa napakagandang kaharian daw. Kaya ngayon heto na siya. Pero Sir Joseph, yun daw pong kapatid niya ay biglang nanghina at tumaas ang lagnat. Hanggang sa yung araw ding daw yon ay binawian ito ng buhay. Hanggang dito na lamang po yung kwento ni Kuya Tasyo. Naiiyak kasi siya kapag naaalala niya yon. Nagpaalam naman po ako sa kanya na isesend ko ito sa inyong email, kaya sana po ay mapansin nyo. Yon. Ang kwento nga po palang ito ay padala ng ating sender. Hindi ko po sinasabing totoo ito at inyong paniwalaan. Ngunit inihingi ko po ang inyong respeto sa ating sender, mapatotoo man o hindi. Maraming salamat po.